Hello everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. At may pautangan online na naman ako na na-download nga na pwedeng makahiram daw or nag-o-offer ng maximum loan amount hanggang 80,000 pesos. Pero ang first na offer sa akin, dahil nga siguro first time ko na mag-apply dito, ay 10,000 pesos daw yung maximum loan amount na pwede kong mahiram. May 0.05% per day na interest daw at napakadali nga daw yung pag-apply dito. Just submit application, confirm information, at receive money agad-agad. So, ganito ba talaga magpautang yung loan app na ito? Mabilis nga ba talaga pwedeng utangan? Paano nga ba yung interest, yung processing fees, at yung loan terms? So, isa-isahin natin yan sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, may pa-good news po ako sa inyo kasi sa bawat video na ina-upload ko, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo. Ako ay mamimili via YouTube comment picker kung sino yung mabibigyan natin sa ating pa-cash giveaways. And bago natin ituloy yung mga beshies, may konting patalastas muna. Let's watch this. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Going back, itong Top Peso Loan App, itong i-share ko nga sa inyo. At may mga gusto na namang i-access sa ating cellphone na kailangan nating bigyan nga or kailangan nating mag-agree sa mga gustong i-access sa ating cellphone. At ito yung sinasabi ko sa inyo na hanggang 80,000 pesos yung pwedeng utangin daw. Yun yung maximum loan amount. May 0.05% per day na interest. At bago nga tayo makahiram dito, may kailangan nating makapag-input ng isang valid mobile number. At meron na naman itong verification code. Magsesend din naman ito ng one-time password na kailangan nga nating input dito para makapag-proceed tayo na makapag-login. And meron itong privacy agreement. Nasa sa inyo kung gusto niyong basahin itong mga privacy agreement. Disclaimer ng mga beshes ko ha, hindi ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse sa inyo. Bali, gumagawa lang ako ng honest review sa iba't ibang mga loan app para maipakita sa inyo kung paano yung interest, yung mga charges, at yung iba't ibang mga fees para kung sakali na makita nyo yung odds ng iba't ibang mga loan apps sa iba't ibang mga social media platforms, at least meron kayong idea kung maganda ba utangan, okay ba i-download yung loan app na ito, or I mean, kapag nakita nyo yung odds nga nila sa iba't ibang mga social media platform. Sa ngayon kasi, napakarami talaga yung mga nagsisilabasang loan app sa Google Play Store, App Store, at maging sa App Gallery ay nandun talaga lahat yung iba't ibang mga loan app. Kaya naman, sana bago kayo umutang ay talagang nag-research na rin kayo para makita nyo kung okay ba utangan yung mga nakikita nyo na iba't ibang mga loan app sa Google Play Store, sa App Store, or sa App Gallery. So, dito nga mga beshes, kailangan nating makapag-upload ng isang valid government ID at marami naman daw yung mga ID na tinatanggap. So, pipicture nga lang natin yung valid government ID para makapag-proceed nga tayo dito sa ating pag-apply. Yung ID nga yung ginamit ko at nakakaloka to mga beshes ko ha, kasi nakuha nila agad or pagka-upload ko ng isang valid government ID, na-detect nila agad yung kompletong pangalan ko, yung number or ID number, at yung date of birth na nakalagay nga sa aking valid government ID. And meron pang part na face recognition or facial verification. Itatapat nga lang natin yung cellphone sa ating mukha at i-follow yung instruction. From 80,000 pesos na pambungad ng loan app na ito na pwede ko daw mahiram, habang nasa kalagitnaan ako sa aking pag-apply nga, naging 10,000 pesos lang na naman daw yung in-offer na pwede kong mahiram or yung maximum loan na pwede kong utangin. At siguro dahil first time ko nga na umutang dito, so ganyan, medyo mababa yung in-offer nila. So check natin kung hanggang 10,000 pa talaga yung pwede kong mautang. Kailangan nating sagutan itong mga basic information like yung gender, yung loan purpose, yung address details, yung home phone number, number of children. Hinihingi pa dito yung exact address, di ba? Next nga ay yung work information or job information like yung company name,
yung company address na naman, saan nga daw ba tayo nagtatrabaho, yung company phone number, yung profession, yung work experience, monthly income, magkano daw ba yung sahod natin every month, at exact address details na naman daw kung saan nga tayo nagtatrabaho at kailan daw ba tayo sumasahod. Siyempre, nilagay ko 15 and 30th of the month, job type, full-time, salary type, bi-weekly. Next, dito na tayo sa contact information. Kailangan maglagay tayo ng mga personal references nga at ulitin ko na naman ng mga beses ko ha, kung nanonood kayo sa ibang mga videos ko, lagi akong nagpapaalala na mag-ingat po talaga kayo sa paglalagay ng personal information at lalong-lalo nga itong emergency contact or personal references ha. Kasi minsan ang ginagawa ng iba't ibang mga loan app, kapag nag-post due yung loan application ni borrower, abay kasama yung personal references na bubulabugin nila, ime-message at ime-miss calls or tatawagan para ipaalam doon sa mga nilagay mo na personal references na mayroon kang utang, di ba? At minsan pa nga sinisingil yung personal references na nilagay nyo ha, kapag due date mo or nag-post due yung loan application mo and then hindi ka pa rin talaga nakakapagbayad ng iyong utang. Kaya naman mga beshies, mag-ingat po kayo ha sa paglalagay ng mga personal references kasi saan na kapag uutang talaga kayo sa iba't ibang mga loan app, ang ilalagay nyo nga na personal references ay yung kakilala nyo or talagang close friend nyo or mga kapamilya nyo na yung tipong kalimbawa i-message sila ng collector ng iba't ibang mga loan app ay yung makakaintindi sa inyo, yung tipong pwede mong pakiusapan na i-disregard nila yung calls or yung mga text messages na hindi masisira yung samahan nyo or yung pagkakaibigan nyo dahil sa kasama sila sa binubulabog ng iba't ibang mga loan app. Though hindi ko nga sinasabi na yung loan app na ito, pero kasi based sa experience ko sa mga nasubukan ko na iba't ibang mga loan app na kapag due date or nag-post due yung loan application at hindi pa talaga nakakabayad, ay sinasama nila yung mga nalagay ko na personal references na mini-message. And sakali hindi nakakaintindi yung mga nilagay nga natin na personal references, di kawawa tayo, diba? So, baka isa pa sila na maging kaaway natin, no? Kaya nga hindi ko kayo ni-encourage na umutang sa ganitong loan app, no? Kailangan nating makapaglagay nga kung saan daw natin gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede via banks or via e-wallets. So, GCash nga yung nilagay ko dito at payment account number. From 10,000 dito sa dulo ng aking loan application, naging 2,000 lang pala yung pwede kong mahiram sa loan app na ito. 80,000 pesos na pambungad ng loan app na ito. Nung nasa kalagitnaan ako ng aking pag-a-apply, ang maximum loan amount naging 10,000 pesos at dito sa dulo ng aking loan application, 2,000 pesos lang yung first offer nila sa akin. Diba? So, sobrang baba mga beshies. At loan terms ay 7 days. So, yung mahabang loan terms nga na sinasabi ng loan app na ito ay hindi pala totoo kasi 7 days lang talaga yung in-offer nila na payment terms. Meron itong interest na 0.5% per day. Baka may makapag-isip sa inyo like, ay, mababa pala yung interest kasi 0.5% per day. Pero hindi po ganun mga beses ko ha. Kasi kung per day ito, halimbawa 7 days yung i-offer sa inyo na payment term, so 0.5% times 7 days, so malaki-laki na rin yun mga beses. At doon nga sa 2,000 pesos, aba, hindi ko ito matatanggap ng buo kasi nga meron pa itong mga charges or may mga ikakaltas pa. Kaya doon sa 2,000 pesos na pwede kong utangin, bali ang matatanggap ko lang or ang disbursal amount daw ay 1,200 lang dahil nga meron itong processing fees na 667, total interest fee na 13 pesos, risk control service fee na 120. Kaya naman na dahil sa napakaraming mga ikakaltas, i-disburse lang nila ay 1,200. Pero syempre, doon sa due date ko na within 7 days, ay kailangan kong magbayad ng 2,000 pesos. Isang loan app mga beshies na hindi magandang utangan, kaya hindi ko na naman ito nire-recommend sa inyo. Pero yun nga, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo pa rin ba yung loan app na ito or hindi. Pero kasi mga beshies ko ha, kung ako yung tatanungin nyo, please lang, huwag na lang kayong umutang dito ha, kung ayaw nyo na mas lalong ma-stress. So, nag-check ako sa app nila, merong 1.8 star lang. Huwag nyo na lang itong subukan mga beses ko ha, kung ayaw nyo na mas lalong malubog nga sa utang at mas lalong ma-stress. So, ayun mga beses, sana makatulong yung video na ito sa inyo.
para makapag-decide kung utangan nyo pa ba itong top peso or hindi. So yun lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!